Good morning guys. So gagawa muna tayo ng order ngayon ni Ninang Ann Intalan Balagtas. Ninang, shout out po. Ito na po yung pork ribs. Chachap na natin. Talaga napakalaman yan guys. Oh. Yeah. Yan. Para kay Ninang to. Ayan, chop lang natin yan. Chop na pang panalo. Siyempre, 1 kilong liempo rin. Gagawa rin tayo niyan. Ayan. Sa mga nagre-request kung paano tayo maghiwa ng liempo at pork chop to, di naman tayo eksperto pero marunong lang. Para sa inyo to guys, lalo na yung mga nag-aaral pa lang dyan or papasok pa lang sa business. Yan. Bok, pasis ako kay mami. Ito. Ayan, dyan lang tayo mag-slice guys. Ayan. Para kay Ninang to. At Ninang, sorry kung ano man yun. Alam mo na yun. Hindi lang ma. Yan, tapos na tayo mag-slice ng liempo at pork ribs. So, papakita ko naman sa inyo guys kung paano tayo mag-slice ng pork chop. Yan, request din to sa atin ng isa nating followers. At kung nanonood ka ngayon, para sa iyo to kapatid. At para sa lahat ng mga papasok sa negosyo ng meat shop. Sana makuha niyo yung technique. Okay? So, tatabi lang muna natin itong liempo natin. Tsaka yung pork ribs natin. Okay? Tabi muna natin yan guys. Para makapag-slice tayo ng pork chop. So, tapos na tayo sa liempo at pork ribs. Punta naman tayo sa pork chop. Ayan. Kung napapansin nyo yung pork chop natin, wala masyadong buto. Mahirap talaga mag-slice ng pork chop, lalo na kapag walang taba. Okay? So, pakita ko lang sa inyo kung paano tayo mag-slice ng pork chop, no? Hindi ako magaling, sabi ko sa inyo, hindi ako magaling. Marunong lang. Ito. Slice. Tatanggalin muna natin yung dulo, guys. Para mapantay natin yung pork chop natin. Yan, medyo pantay na siya. Hiwain lang natin. Yung iba kasi baliktad maghiwa pag ganon. Kaya ako kasi hindi naman totally talagang hawak ko lang, baboy lang. Lahat ng nakikita nyo yan, ayan ang hawak ko, minamanage ko lahat yan guys. Kaya hindi ako ganun ka-eksperto pagdating sa pag-slice. Galing ako supermarket kaya mas prepare natin yung machine guys, no? So, simulan natin to. Yan, ganyan lang tayo mag-slice ng pork chop. Pag pantinda guys, kasi ang ginagawa kong slice talaga sa pork chop, 1/2 inch. Para kahit anong luto pwede. No? Pero pag pantinda, kailangan isang guhit lang para may tubuhin din yung magtitinda. Lalo na kung may sinusuplayan kayong kantin, 'di ba? Yan, tingnan nyo. Kaya kung napapansin nyo, pagkakain kayo ng pork chop, mas makapal pa yung breadings kadalasan. Siyempre, pagka nagninegosyo ka, doon ka sa alam mong kikita ka. At siyempre, pag kumakain naman kayo sa mga tapsilog, ganyan, huwag nyo namang ibabash kasi siyempre, mahirap din talaga magnegosyo, no?
Kakain ka na lang, magre-reklamo ka pa ba? Di ba? Yan guys, so sana nakatulong sa inyo yung pag-slice natin ng pork chop at tatrabahuin pa natin to. Slice natin lahat ng pork chop natin, no? Kaso ang order kasi sa atin, walang buto, kaya tatanggalin ko pa yung buto nito para makita nyo rin yung baby back ribs, guys. Yan, pakita ko na rin sa inyo para makita nyo. Maghihiwa ako ng pork chop na walang buto. Okay? So, pag pula ng buto yung pork chop natin, ang tawag doon, pork loin. Kaso may skin. Di ba? Dapat talaga pag pork loin, walang skin, walang taba. Kasi high value na yan, guys. So, pag ganito ginawa nyo sa pork chop nyo, tinanggalan nyo ng buto, high value na to. Lalo na sa supermarket. Pero syempre, dahil nandito lang tayo sa may talipapa, kaya sinesame price ko lang, guys. No? Para mabilis pa rin mabenta. Kumbaga, yun na yung pinakang tawad ng customer sa atin. Ayun na yung pinakang promo ko sa kanila. Ayan, okay, so kita nyo naman yan, no? Diba, napakalaman yan. Baby back ribs, pwede nyo i-grill, pwede nyo sigang, laga, kaldereta, kahit anong luto, pwede yan, guys. At itong pork chop natin, pork loin, skin on. Ayan, hiwain natin yan ng maninipis para makapag-focus tayo. At papaalam na muna ako sa inyo, guys. And peace out. Sana nakatulong sa inyo lahat to.